Layo na po makakaupo ang bawat isa habang nililingon po natin yung ating mga nasa tabi, nasa likod, at bigyan mo ng magandang ngiti ng ating mata. Yan. Na-practice nyo na ho ba, no? Na ang umingiti na ho sa atin ay ang ating mata tuwing tayo ay bumabati dahil nakatakip na po lagi ang ating bibig. Pero still hoping, no, na dahil po ang panahon na patuloy natin masisilayan ng kabuuan, ng kagandahan at kagandwapuhan po ng bawat isa. Amen po ba? At sa ating pong pagpapatuloy, praise the Lord, tayo ho ay nasa ikatlong buwan na po ng 2021. Kamusta po ang nakalipas na 2 buwan? Nakaka-move forward, patuloy po ba tayo? Praise the Lord po. No? And as we recall, no, salamat po sa Diyos na patuloy po tayong pinapahintulutan na maganda po ang gawain daw yung mga balita na naman ang panibagong lockdown, quarantine. But let us wage war, no, na tunay nga po na ang kalooban po ng Diyos ay hindi mahadlangan ng magandang bagay, kundi maghari po ang naisip po ng Diyos sa ating buhay, sa kanyang gawain maging sa ating bansang Pilipinas. And as we move on po, no, tayo po ay nasa 3 buwan na po at may bago tayong team. And as we recall, tingnan ho natin, kung nare-recall ho natin yung ating team, no, for this whole year, our team is about preparing for eternity. So lahat ho ng team natin ay may subtitle na I am prepared for eternity. And for January, ano yung naging team natin bilang paghahanda po sa buong taon ng 2021? Sino po nakakaalala? Sige nga po, sumigaw po ng sabay-sabay ang mga nakakaalala ng team ng January. 1, 2, 3, go! Naku. Asan na yung mga workers pati leaders? So, nakaalala. Amen po, no? Ang naging team po natin ng January ay I am consecrated. I am prepared for eternity. And we say consecrated, no? We are set apart. We are called apart. In short, tayo po mananampalataya, bagamat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi ho tayo namumuhay ng ayon sa pamumuhay ng mundong ito. Amen po ba? Sabi po ng Romans 12:2 na tayo po, nung ihandog natin na bilang buhay na handog ang ating mga katawan, ating mga kaluluwa sa Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan, hindi ho tayo nakikiayon sa takbo ng mundo dahil tayo po ay tagalangit. Amen po ba? We are consecrated for God. And that is necessary po for us to enter, not experience eternity, is to really consecrated before the Lord. February po, katatapos lang. I am devoted. Yan, sige po. Bigyan po ng jacket. Yan. So, yun, sa February po, I am devoted, I am prepared for eternity. It is our wholehearted devotion, no? Pagbibigay, pag-aalay po ng buhay sa ating Panginoon. And ngayon po, ano po ang team natin for this month? I am fired up. Amen. I am fired up. I am prepared for eternity. Ano ibig sabihin ho niyan? Baka matakot ko ako ay nasusunod. No? Hindi po ganyan yung conversion po niya sa Tagalog. No? I am fired up. I am prepared for eternity. Ako ay nag-uumapoy. Ako ay handa sa buhay na walang hanggan. Tunay nga po, alam mo natin, ang isa ho sa requirement ng Lord bilang glorious church, no? Isang sabi mo ng Ephesians chapter 4 verse 25 na ang ira-rapture, ang kukunin po ng Lord na makapili niya ay glorious church, no? Without blemish, without wrinkle, without spot. Amen po ba? And we said, I am fired up. No, we are always ready po. No, sabi, when we say that I am fired up, hindi ito yung parang emotional high lang, no, na wow, ang sarap ng praise and worship na caught up ka. No, hindi mo gano'n na parang ang high-high ng feeling mo ay nag-ano yung tingin po, parang iba yung feeling mo na parang ang alab-alab mo, ang init mo. Amen po ba? When we say fired up po, no, as we continue po sa team po natin sa Luke chapter 12, verse 35, ang sabi po dyan, sa napaka-iksing talata pong iyan, sabi po dyan, Luke 12:35, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Alam po natin yung Luke chapter 12:35 and the preceding verse is about po dun sa mga alipin po, no, na nag-aantay po ng pagbabalik ng kanilang master, na pinaalalahanan po na sila ay laging maging handa sa pagbabalik po ng kanilang master na galing po sa kasalan. Sa talata nito, sabi nga po, no, be dressed, ready for service, and let your lamps keep burning.
Tayo po, symbolically, alam po natin, tayo po ay may inaantay. Amen po ba? And that is the very second coming of our Lord Jesus Christ. Even the very rapture of the church na tinatawag na kung tayo po ay maabutan pa ng rapture of the church, sasabihin natin is kung hindi pa po tayo kukunin ng Lord through physical death, ay kukunin po tayo lahat ng Lord ng through rapture of the church na lahat po tayo ay papailang lang po sa alapaap at imimit po doon ng Panginoon. Tunay nga po na napakahalaga ho na wala hong nanlalamig na Kristiyano na pwede po makasali doon. Wala hong Kristiyano na wala ho ang focus sa Panginoon na makukuha o kukunin po ng Panginoon. And as we are preparing for eternity, it is very vital po, it is very important, necessary na tayong lahat ay laging nasa isang kalagayan po ng buhay at puso at pagsunod sa Panginoon na lagi pong maalab, lagi pong mainit. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. And just sa background lang po, no, doon sa sinasabi sa atin po, sabi nga, when we are fired up, it is not about being just emotionally high, no, but it is in short po is being ready at in serving the Lord in whatever season, situation ng ating buhay ng Panginoon. Hindi pwedeng mag-closing prayer ka nga, Pastora, pasensya na, hindi ako nag-white time, no, mga ganon. Yung parang, sige nga, mag-share ka doon, ako, Pastora, pasensya na, nalalamig po ako. Yung ganun po, hindi ho dapat tayo makita ng Panginoon sa ganong sitwasyon ng ating pananampalataya. Sabi nga, no, sa ating pong text introduction, sabi ho dyan, once your fire is burning, it needs air and more fuel to continue burning brightly and hotly. If you don't tend to your fire's needs, it will cool off and go out, no? Kung pasin natin, sino ho dito ang mga naranasang mag-ihaw-ihaw? Ang illustration ito ay kitang-kita ho natin, no, sa pag-iihaw, no? Panagbabagang ho tayo ng mga uling, amen po ba? Pag binuhusan mo na siya ng either gas, hindihan, nag-aapoy naman ho talaga siya. Pero mapapansin ho natin, pag hinayaan mo lang siya ganoon, eventually, wala kang ginawa, one time mo lang siyang binuhusan at sinindihan, eventually, as the time goes by, mamamatay pa rin ho siya. Pero, pag nakita ho natin sa mga nag-ihaw-ihaw, maya-maya ho, paypay ng paypay. Amen po ba? Maya-maya po ay naglalagay po ng, kumbaga, ng uling. Bakit po? Para magpatuloy po yung apoy, yung baga, hanggang matapos po yung kanyang pag-iihaw-ihaw. Sa atin to, no, sa ating buhay, sabi ho dyan, kayo din po sa ating buhay Kristiyano, buhay mananampalataya, there will always be differentiation ng ating buhay. May time po na para bang ang alab-alab po natin sa Panginoon. May time na parang init-init natin sa Panginoon. May time na parang ang lakas-lakas po natin sa ating buhay Kristiyano. No. Pero marami yung pagkakataon na gagawin po ang kaaway para po tayo ay i-distract sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasama na po dyan yung mga alalahanin po ng buhay, yung mga problema na ating ini-encounter. Pero sabi nga, no, kung hindi natin bibigyan ng atensyon, yung ating pong apoy sa Panginoon, hindi natin gagawa ng paraan katulad ng iyo na pinapaypayan, nilalagyan ng patuloy ng ulit para patuloy na lumakas ang baga at apoy nito. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? Pag hindi ho natin binantayan ang ating relasyon sa Panginoon, pag hindi natin binagtayan yung ating mga spiritual discipline, yung ating pong ano-ano yung mga spiritual discipline po natin, yung ating pong prayer life, yung ating pong devotion, no, yung ating aha, yung everyday na nagbabasa tayo ng Bible at tinatanong natin kung ano yung revelation ng Lord, ano yung lesson ng Lord, ano yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon, ano yung mga bagay na pinapagawa po sa atin ng Diyos. No, even no yung fasting, no? Ang fasting, ito talaga yung pinaka-mahirap gawin kasi it's really a form of self-denial. Biruin mo, hindi mo pakakainin yung sarili mo na ng isang meal sa loob ng isang araw just to discipline your body and to really commune with the Lord. Ang pinaka-mahirap po sa gawin yun, especially kung ang paborito mong gawin ay kumain. Amen po ba? Pero pag nagawa mo siya, na-overcome mo po yung ganung bagay, makikita mo kung paano yung paglalim ng pananampalataya mo. Paglalim ng karanasan mo, ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. So tayong lahat bilang mananampalataya ay napakahalaga ko that we are always being fired up, no, for the Lord po. And sabi po dito sa Leviticus 6:13,
The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out, no? Ito po, just sa background po, no, sa Leviticus, alam mo natin, during the ancient time in the Old Testament, meron mong tinatawag na 4 na compulsory offering po na nire-require sa mga Israelite o sa mga lingkod po ng Diyos, and 1 voluntary offering. And most of these are yung tinatawag natin burnt offering. Alam mo natin yung practice, no? Pag magpagsasamba sila sa Panginoon, ang form ng kanilang pagsamba ay pag-aalay po ng hayop na susunugin. Ganun din po, pag may makasalanan silang hihingi ng tawad, yun din po ang symbolism nila, yung pag-aalay ng hayop, para yung dugo ng hayop, parang tinatakpan po yung kanilang kasalanan. At ang requirement po ng priest sa mga nag-aalay po ay huwag mong hayaan na mamatay po yung apoy na yun habang sila po ay naghahandog sa Panginoon. Habang sila po ay gumagawa ng kanilang mga offering, sacrificial offering po sa Panginoon. At sabi nga po, no, ano po, kumbaga sa ating pong buhay bilang mananampalataya, yung pagdaloy po, yung pagpapatuloy po ng apoy na yon ay sumisimbolo po sa tinatawag po nating yung fire po natin, ng ating, yung intensity, yung purity po ng ating pagsunod po sa Panginoon. Sabi nga yung umaalab na apoy na yon sa handog, na tumutupok ng handog, ay it is the fire of enthusiasm po sa buhay po natin. Pag sinabi mong enthusiasm, yung sigla po natin sa pagsunod sa Panginoon. Sino naman ito hirap na gumising, halos gumapang na parang pilit na, no, na-a-attend sa church. Ano sila, dalawang isipan, no? Pag sinabi mo enthusiasm, no, parang, Lord, Sunday na naman kinabukasan, Sabado pa lang, ano ba yung susuot ko? Ano ba yung ihahanda ko? Excited ka na, amen po ba? At yun yung gusto makita sa atin ng Panginoon, bilang Kristiyanin, yung para bang pabigat po sa atin ang pagpunta sa gawain. Pabigat po sa atin ang paglilingkod. Amen po ba? At sabi po doon, and the fire of indignation. Bilang mananampatay, ganito lagi natin sinasabi, narinig kay Bishop Brother Eli Villanueva, yung holy anger. Amen po ba? Pwede po pala tayo magkaroon ng tatawag na banal na galit. Ano po yung banal na galit? Ito yung hindi po tayo natutuwa sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito, na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi tayo natutuwa sa mga katiwalian sa paligid po natin, sa mga bagay po na nakita natin sa ating paligid. And it leads us to continually humble before the Lord and pray, Lord, kumilos ka. Gumawa ka ng paraan, maging maayos sa mga bagay na ito. Maituwid ang mga pagkakamaling ito. Yung tinatawag mong fire of personal sanctity, no, na tayo ho, every day of our lives, dahil alam mo natin, mahina ho tayo, patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, nagpapakumbaba, na tayo ho ay laging linisin ng Diyos, samahan ng Diyos, gabayan po ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang Espiritu po ng Diyos na pinagkatiwala sa atin at taglay-taglay po natin, gusto ho niyan lagi on fire ho tayo sa Panginoon. Gusto ho niyan lagi nag-aalab ho tayo, masigla ho tayo. Lagi ho tayong banal sa harapan po ng Diyos. Pero yung katawang lupa ho natin, nakalaban po ng Espiritu, unless hindi ho natin ito totally sinurrender sa Panginoon, talagang may struggle, no? Yung Espiritu mo gusto na manalangin, o gusto ng Bible, pero yung katawan mo, mas gustong matulog na matulog, no? Magpahinga na magpahinga. So tayong lahat, kung tayo po ay fired up sa Panginoon, makikita ho natin, hindi ho tayo nagpapadaig sa mga bagay na ginagawa ng kaaway upang manlamig and eventually tumalikod po tayo sa Diyos. Amen po ba? At sabi ho dyan, no, sa mga question to ponder, bibilisan lang po natin dahil tayo po ay double service ngayon dahil first Sunday of the month. As we go on po, I pray, masagot po natin to, no? Kung may mga sagot man na para bang alangan, may sagot man na parang totoo yan sa akin, I pray po bago matapos ang gawain to sa mensahe po ng Panginoon, ilagay kung tayo man po ay nag-aapoy ngayon, patuloy mo tayong paglingasin ng Panginoon. Kung tayo man po ay nalalamig, patuloy, ay alisin po ng Diyos at tayo po ay isuko po natin ang ating totally na panghina at tayo po ay bigyan ng panibagong apoy ng Diyos sa ating buhay upang magpatuloy po sa buhay Kristiyano ng mga paglilingkod po sa Panginoon. Sabi ko dyan sa question to ponder, mga katanungan na bigyan po natin ng pag-iisip po, no, ng katanungan, ng kasagutan sa ating mga isip o pagmumuni-muni. Sabihan, do you feel the presence of the Holy Spirit? Tayo po, no, sa pag-aawitan pa lamang, no, pag ikaw hindi ka
regardless sino man nagpapakanta. Minsan, ang mga attendee, may kanya-kanyang favorite na pastor yan, no? May kanya-kanyang favorite na worship leader yan. Yung pagpasok pa lang, parang pag nakita, hindi yung paborito kong worship leader, parang wala na hong ganang mag-worship, no? Pero hindi ho nakabase ang pagkilos ng Holy Spirit sa mga tumatayo. Tayo kami ho tumatayo, we are really accountable na kailangan ihanda ho namin ang asirgali. But still, it is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen po ba? At regardless sa sino ang tumatayo dyan, pag ikaw on fire ang puso mo, mararamdaman mo ang Holy Spirit. Have you felt compassion for those with no faith? Tayo ho ba? Nakakaramdam mo ba tayo ng kahabagan sa paligid natin? Makita natin yung mga tao na pag may pagsubok, lugaming-lugami. Yung mga taong talagang nasa talikalapo ng bisyo, no? Especially pag Sunday, paglabas mo ng bahay, makita mo inuman dito, inuman doon, no? Kagabi nga po, dahil may hinahanap po akong pamangkin na medyo talagang nagbibigay ng lungkot sa puso ko at anong paliwanag, anong disiplina mo, talagang ang kaaway ay ginagamit siya para mo talaga magbigay, no? Alas 12 na, alauna na madaling araw, habang naglalakad doon kami sa kali ng pamangkin kong kasama naghahanap dahil first time na hindi siya umuwi ng ganun. Talagang yung mga ganyung oras, sabi ko mga kabataan na to, nandito pa sa labas, nag-iinuman, yung talagang mapapalungkot ka, mapapapray ka. No? Tayo po, pag dumadaan ako ho, talagang dumating yung pagkakataon, paglabas ko ng bahay pa lang, yung paligid, nakikita mo na, tuloy-tuloy na agad yung panalangin, Lord, kahabagan yung taong to, magkaroon pagkakataon sa kaligtasan, amen po ba? Sana ho, may ganun ho tayong attitude, no? Pag lumalabas tayo ng bahay na nakikita ho natin yung bawat sitwasyon na atin nakikita ho natin na hindi magagandang sitwasyon, hindi pwedeng hindi ka manalangin eh, amen po ba? Sabi diyan, did you speak the truth in love and grace rather than judgment or retribution, no? Tayo po ba, managsasalita po ba tayo, ito ba ay ayon po sa katotohanan, may pag-ibig at biyaya or lagi hong judgment, no? Na para bang pag may nakita kang taong ganito yung pamumuhay, makasalanan kasi kayo ganyan. Yung ganun po, no? Or minsan nandun po, Lord, kahabagan mo siya, amen po ba? Sabi nga po, or retribution, lagi may vengeance, ay mabuti nga sa'yo, kasalanan mo kasi yan eh. Parusa yan sa'yo, no? Sana po, hindi ho ganon. Amen po ba? Kasi pag fired up ka, laging puno ka ng biyaya at pag-ibig po ng Diyos. Have you found yourself filled with joy and praise even amid heartache? Paano po yun? Paano mong ngumiti at magkaroon ng kagalakan sa gitna po ng pusong durog? Pero sabi mo, kami ho, sobra-sobra ho yung brokenness sa family po, no, and until now, sobra-sobra po yung mga trials and testing. Pero isang bagay lang po yung napatunayan mo pagkasama mo ang Panginoon. Kahit wala kang pera, mapapangiti ka pa rin eh. Kahit nasa gitna ka ng problema, magpasabi ka pa rin, praise the Lord. Amen po ba? Parang si Job, no, nung kinuha lahat sa kanya, it is God who gave, it is God who will take it away. May the name of the Lord be praised. Sabi dyan, were you fulfilled by an inner desire to know God in all His glory and to bring honor to Him? Tayo ho ba? May nag-uudyok ba ho lagi sa atin na kilalanin pa ang Panginoon, maranasan pa ang kanyang kaluwalhatian, at the same time, magbigay po ng karangalan sa Kanya. Last two, sabi ho dyan, have you felt compelled to have personal fellowship with the Lord? Tayo ho ba? Lagi ho ba tayo andon yung desire ho natin na laging isig ang Panginoon, hindi lang po sa araw ng linggo? Kamusta po ang Monday to Saturday ho natin sa ating pagising bago ho tayo matulog? Nagagawa ho ba natin magpasalamat, manalangin, at patuloy pong pag-aralan po ang salita po ng Diyos? So sabi mo dyan, did you feel the need to ask God to set your heart and soul on fire for Him? Pag tayo ho, no, matapos natin maranasan yung alab ng pagkakilala, pero may time sa buhay natin na parang nanlalamig, tayo ho ba dumadating sa punto ng buhay natin na iniiyak natin sa Panginoon, Lord, parang nanlalamig ako, Lord, parang nawawala yung pananampalataya ko, Lord, i-restore mo ko, iset mo yung puso ko sa muli, sa alab ng pagsunod at pagkakilala sa iyo. And I pray po, itong pitong question pong ito ay nadaanan ho natin lahat, ay masagot ho natin ng tama po mamaya sa ating pag-uwi. Amen po ba? And as we go on po, sabi nga, no, if we are, sabi ho dun sa ating team, a heart fired up for God. Ano nga po ba ang isang puso, kalagayan ng isang pusong nag-uumapoy po para sa Panginoon?
Isang pusong luwagas na nagmamahal po sa Diyos. Isang pusong nagnanais po talagang mabigyan ng karangalan po ang Diyos. Sabi ho doon, no, a heart fired up for God is the heart that God purifies. Pag ang puso po pala ay nag-uumapoy sa Panginoon, no, ang po kasama pong ginagawa ng Diyos sa ating mga puso ay yung pag-purifies. When we say purifies, no, God is making us holy. Kung tatandaan mo natin, tayong lahat, pare-pareho ang karanasan. Nung makilala first encounter po natin sa Panginoon, ano ho ang nakita mo natin sa ating mga sarili? Kahit gano'n ka pa kabait sa tingin ng tao, alam mo sa sarili, kahit gano'n pa alam mo hindi mo na babiolate yung 10 Commandments sa Panginoon, pero pag tayo ho nung first encounter natin sa Lord, naranasan mo natin ng Holy Spirit, iisa ho yung ating naramdaman, ang dumi-dumi ho natin sa harapan po ng Diyos. Makasalanan po tayo sa harapan mo ng Diyos. And yet, kahit ganun po yung pinakita ng Diyos sa atin, ang naramdaman po ng puso po natin, yes, andun yung pagsisisi, andun yung repentance, pero never po natin naramdaman na kinondem tayo ng Lord. Bagamat ipinakita sa atin ng Diyos na tayo po ay isang maruming basahan lamang sa Kanyang harapan, pero never tayong kinondem ng Lord. Hindi tayo sinisi ng Panginoon, ganyan ka kasi ganyan ka. Kundi ipinaba naman ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa atin at yung Kanyang paglalaan po ng kapatawaran po sa atin. At tayong lahat ang naging panalangin po ng ating puso, Panginoon, linisin mo ko. Panginoon, pakabanalin mo ko. At true enough na po pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, andun ho, hindi pwedeng hindi ho baguhin ng Diyos ang puso ho natin. Hindi pwedeng hindi pakabanalin ng Diyos ang puso natin pag tayo po ay may maalab na paglilingkod, pagmamahal po sa Diyos. Sabi po diyan, true holiness starts on the inside with our thoughts, attitudes, values, and motives. Those innermost parts of our hearts that only God can see. No, sabi nga yung kabanalan po, no, nagsisimula po yan sa ating kaloob-looban. Yung makita mong maruming basahan lang tayo sa harapan ng Diyos na lahat pala ng ginagawa ko, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And eventually, yung mga iniisip pala natin sa ating sarili, sa kapwa natin, no, yung pagiging judgmental, hindi pala kalugod-lugod sa Panginoon. Yung ating pakikitungo pula sa kapwa, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. And eventually, no, unti-unti, dahil binabanal po tayo ng Diyos, binabago po ng Diyos yun. Amen po ba? At sabi nga, no, it also affects our outward and visible behavior. Sabi nga, pag binago ka ng Diyos inwardly, hindi pwede mag-reflecto outwardly. Amen po ba? Like, no, lagi natin pinapatotoo si Rona na for how many years na talagang siya po ay isang lesbian. Very open yung kanyang patotoo na talagang nagpipagrelasyon siya sa kapwa babae ng mahabang panahon. Pero at kung makikita niyo po yung picture niya, na picture mo siya sa The Life Giver before, nung nabubuhay pa po si Dore Villanueva. Talagang pag nakita mo yung mga dati niyang picture, talagang makikita mo, napaka-brusko niya pong babae, napakalaki ng babae, no? Ang iksi ng buhok. Pero nung binago ho siya ng Panginoon, hindi lang pusong binago. Pati ho yung kanyang buong katauhan, physically, nakita mo naman natin kung paano binago ho ng Panginoon. At the same time po yung pakikitungo po sa kapwa, binago po ng Panginoon. Hindi kasi pwedeng sabihin na banal ka sa puso mo, pero kung manamit ka po ay napakahalay. Amen po ba? Hindi pwede kasing yung kabanalan manatili lang sa puso at isip eh. Eventually, magre-reflect po to sa ating inward, no? Kaya ho, pag tayo po, ang puso po natin nag-aalab sa Panginoon, asahan ho natin sa ating pagpapatuloy bilang mananampalataya, andun po yung pag-purify ng Lord. Especially, we are not yet perfect. Amen po ba? God is continually changing us from glory to glory to glory. Kaya nga po may mga gawi, may mga pananalita, may mga asal, may mga pag-iisip po tayo, hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi nagpapakita po ng kabanalan sa Panginoon. Ang Diyos po gumagawa talaga ng kaparaanan para po talaga alisin mo tayo sa ganung sitwasyon. Kasi kung yung po ang panalangin ng puso natin at yung ang gusto mo ng puso natin ay pati na mag-alab sa Panginoon, patuloy po yung pagpapabanal ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po ng 1 Peter 1:15, be holy in all your conduct. Sa lahat daw po ng ating ginagawa, sa ating pamumuhay, no? Sa ating kilos, sa ating pananalita, sa ating pakikitungo sa kapwa, makita po ang kabalanan. Dahil sabi mo ng Leviticus 20 verse 26, New Living Translation, you must be holy because I, the Lord,
I'm holy. I have set you apart from all other people to be my very own. Amen po ba? Ang kaya ko sabi nun, because simply we know originally we are created according to the image of God. And the very image of God is holy. Amen po ba? At tayo hong mananampalataya, the more na tumatagal ho tayo sa ating relasyon sa Panginoon, lumalalim ho tayo, lumalalim din yung kabanalang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dati, pag may mananalig tayong mga green jokes, tuwan-tuwa rin tayo nakikisakay, eh, no? Pumapalakpak pa tayo, kilig-kilig pa tayo. Pero pag ikaw ho ay umaalab yung puso mo ng pagmamahal sa Panginoon at pagsunod sa katwiran po ng Diyos, minsan hindi mo na talaga maa-attempt na makinig ng mga ganong jokes. Mas lalo hindi mo na ma-attempt na sumakay sa mga green jokes. Even hindi mo na ma-attempt na manood o magbasa ng mga bagay-bagay na alam mong hindi magdadagdag ng kabanalan po sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya po tayong lahat, no, napakasarap po ng buhay na may pagsunod sa Panginoon. Number 2, a heart that fired up for God is the heart that God revives, no? When we say revives, no, yung tinatawag po nating brokenness. Sabi diyan, brokenness is an invitation to encounter God in a whole new way. It is a call to discover His heart and His ways, a challenge to embrace a radically new way of thinking and living, in which the way up is down, death brings life, and brokenness is the pathway to wholeness. Ano po yung tinatawag na brokenness, no? Tayo ho, bago ho mag-create ang Lord sa atin ng bagong pagkatao, kailangan ho natin dumaan sa tinatawag na brokenness sa buhay natin. As we observe, di ba, marami hong binhi or marami hong buto, bago ho siya tumubo, kailangan niya munang matuyo at mamatay. Amen po ba? And that is what brokenness po sa buhay po natin. Bago ho umusbong ang pagkatao, ang likeness ng Lord sa buhay ho natin, kailangan ho nating mamatay muna sa ating sarili. It means po, no, sabi dyan, it is an invitation to encounter God in a whole way. No? Ang pagsasabi ng brokenness, it is yung sitwasyon po o pagkakataon, season ng ating buhay na pinapakita ng Diyos na walang-wala kang magagawa apart from God from your life. Tayo ho kasi as human being, bago tayo nakakilala sa panahon, aminin ho natin, napaka-prideful po natin. Ang taas ho ng tingin natin sa sarili natin. Ang taas ng tingin natin sa kakayanan ho natin. In general po, ganun po ang nature ng tao. Na para bang magagawa niya lahat ayon sa sarili niyang kakayanan. Pero kung nakakilala ka sa Panginoon, ipapakita po ng Diyos sa buhay mo na lahat ng anumang meron ka useless kung hindi mo kasama ang Panginoon sa buhay mo. I remember si Pablo po, no? Si Pablo po, knowing him, napakatalino po. Isa ho sa mataas na posisyon sa organization na meron siya. Kaya nga ho malakas ang loob niyang i-persecute yung mga tao. Napakagaling niyang magsalita, ganun-ganun. Pero nung makakilala mo siya sa Panginoon, hindi naman agad siya binigyan ng posisyon na mataas sa church eh. Talagang pinadaan ng Diyos na mawalan siya ng paningin. Amen po ba? Pinadaan po ng Diyos at iba-ibang trials and testing sa buhay niya. That is the way God is broken us. Kumaga, God is breaking him para ho mawala yung tiwala sa sarili. Mawala yung confidence. Hindi ho masamang magtiwala sa sarili, magkaroon ng confidence. But above all po, alam po natin, yung tiwala natin sa sarili natin, nanggagaling po sa tiwala po sa Diyos. Dahil ang Diyos po, nagbibigay po sa atin ng kakayanan. Amen po ba? Yung bang, and when we say brokenness, no, kaya minsan, inaalaw mo ng Diyos yung matitinding problema. Inaalaw mo ng Diyos yung matinding mga kawalan sa buhay po natin. Yung tipong bang talagang durog ka na wala ka na lang gagawin kundi lumuhod, umiyak sa panasabing, Panginoon, hindi ko magagawa, hindi ko matapagtatagumpayan to kung wala ka sa ating mga buhay. No, it is a call to discover His heart in His ways, no? Na tayong lahat, na makakilala tayo sa Panginoon, punong-punong tayo ng ating sarili. Ang dami mo natin gusto mangyari sa buhay natin. Pero when you are passing through po, no, dumadaan ka sa broken state ng buhay mo, ito yung pagkakataon na lahat sinusuko mo na sa Panginoon. Inaamin mo na, Lord, na wala na ako magagawa. I remember this time po, no, short testimony, nung ako po ay walang trabaho at baon po ako sa credit card. Talagang grabe po even yung kahihiyan minsan na pinagdalhan sa akin ng Panginoon that time na may sa barangay dumali yung proseso, talagang wala na akong balak takasan, no, yung credit card that time, pero wala akong work for 2 years, no. Talagang naranasan ko po talagang
madurog, no? Sa kahiyan and everything, sa takot ko na, Lord, Kristiyano ko, hindi ito dapat yung klase ng patutuan na meron ako. Talagang andun yung pagluhod, pag-iyak sa Panginoon. Pagsisisi, Lord, forgive me kung hindi ko na-manage wisely, no? Yung gantong klase ng pagkakaroon ng credit card or ng pamamaraan ng gantong klase. And I really praise God kasi that time nung maranasan ko po yun, nakita ko kung paano binago ng Lord yung puso. Binago ng Lord yung pamumuhay, binago ng Lord yung pananaw sa pera. Na minsan tayo ho, pag sobra yung minsan, our time na bilang Kristiyano, mahal na mahal pa rin mo natin ng pera eh. Na minsan, kaya minsan hindi mo maibigay sa Diyos kasi mahal na mahal mo pa rin eh. Pero pag dumaan ka sa brokenness ng buhay, minsan inaalam ng Lord na ipakita na, anak, hindi kasi para sa'yo yan eh. Kahit sa mga maling relationship, amen po ba? Iaalam ng Lord na alisin lahat yan sa'yo kasi gusto mo ng Lord, bigyan tayo ng bagong pagkakaon. Bigyan tayo ng bagong puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. And until na tayo po ay talagang dumaan sa broken stage ng ating buhay, hindi po natin mararanasan yung bagong pagkatao na inano po sa atin ng Lord. And remember again po, no, sa maiksi na lang naman po ito, yung tungkol po sa paboritong kwento sa isang part po, no, napakagandang part po sa bahay po ng isang mayamang tao na lahat na makakita sa base na yun, ang ganda-ganda naman ng base nila. Kaya madalas sinahawakan, hinihimpo, no, parang perfect yung design, everything. Hanggang dumating yung pagkakataon, nakita mo ng may-ari na parang nagkaroon mo ng lamat. Ang dami mo nang suggest na pagpinturahan mo na lang, palagyan mo ng design para hindi makita yung lamat. Pero kahit anong gawin nilang remedyo, hindi po bumabalik yung dating ganda. Ang sabi ko, dumating yung isang araw, dumalaw po isang pattern, isang magpapalayo. Sabi, bigyan mo sa akin yan. Ang ginawa ko binili ko ng may-ari. At ginawa ko ng pattern, dinurog niya po uli yung base na yon. Dinurog niya, tinunaw niya uli hanggang sa maging clay. And minoldo niya uli. At ginawa niya ng panibagong design. Mas tumanda ho kaysa dati. Ganun po tayo bilang mananampalataya eh. Pag meron pong lamat sa pagkatao, sa buhay po natin, tayo, kanya-kanya kwento mo tayo bago nakakilala sa Panginoon. Kanya-kanyang dungis mo ng pagkatao na meron po tayo. Pero pag ang buhay po na totally sinuko mo sa Panginoon at sinabi, Lord, kunin mo to, baguhin mo, yung sinasabi ng Romans 12:1 na let us offer ourselves as a living sacrifice, no? Holy and acceptable unto the Lord. Babaguhin ng Lord eh. Kahit gano'n pa kapangit yung karanasan mo noon, kahit gano'n pa kadumi ang karanasan mo noon, mawawala at aalisin ng Lord yung kasi binibigyan tayo ng bagong pagkatao ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, no, yung pagpupurify ng Lord sa puso natin, dumadaan mo tayo sa tinatawag na refiner's fire ng Panginoon. Yung fire of affliction, kaya minsan parang durog na sa pagsubok. Yung part po ng self-denial na parang, Lord, ito talaga yung gusto ko eh, parang hindi binibigay ng Lord. Ibig sabihin, you have to let go na talaga. And kailangan lang po natin mag-undergo sa process. Kailangan lang po natin magpasakop sa Panginoon. Kailangan lang po natin sumunod sa Panginoon. At kasi minsan ang problema lang naman, kaya tayo nag-struggle kasi kumukontra tayo sa Lord eh. Pero pag pinag-let ko mo, Lord, sige Lord, suko na po ako, bahala ka na. Makikita mo kung paano maayusin ng Lord ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng Psalms 51 verse 17 sa New Living Translation, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and a repentant heart, O God, no? Kung meron man nung inaasa man, Lord, sa buhay po natin, especially sa mga season po na para bang tayo po ay lugmok, tayo po ay may mga matinding pinagdadaanan sa buhay, eh yung buhay po, yung puso po na talagang inaangkin sa Lord, na Lord, hindi ko na magagawa. Lord, durog na po ako. Lord, baguhin mo ang sitwasyon. Amen po ba? At sabi nga, no, you will not reject a broken and repentant heart. Kailanman, hindi po isasantabi, hindi po itataboy po ng Diyos ang mga taong pumupunta sa Kanya, lumalapit sa Kanya, na may puso, may buong pagsisisi at pagtalikod sa ng mga bagay na hindi po kalooban po ng Lord. Number 3, a heart that fired out for God is the heart that God controls. When we say heart, God that controls is about surrender. No, related naman po lahat ito. Sabi niyo dyan, aim to cultivate a heart that relies completely on God each day. Live in ways fueled by a burning passion to follow where God leads you. Amen po ba? Sabi nga po, no,
A heart that part of our God is a heart that God's control. When we say God's control, totally we surrender everything na po sa Panginoon. Yung bang lahat po ng ating gagawin, hinihingi na po natin yung gabay po ng Panginoon. Lord, mag-o-open po ako ng business, ano po yung gagawin ko? Lord, may naliligaw sa akin, Kristyano nga, pero Lord, ano na po ako malapit na sa ganitong edad, no? Yung po dati ang prinsipyo mo, pagkabataan ka, ideal mo, no? Professional, Christian na mainit naglilingkod sa Panginoon, no? Pero pag patagal ng patagal, pabawas ng pabawas yung qualification, ganun dumating lang, basta lalaki, no? Ganun na lang eh. Pero sabi nga, no, pero pag tayo po ay, ang puso po natin ay may maalam na pagsunod sa Panginoon, andun po yung laging pinapasako po ang lahat sa Panginoon. Yung bang, ang laging desisyon, Lord, kahit mahirap, susunod po ako. Lord, kahit mahirap, gagawin ko po para sa iyo. Anyway, ang sabi ng Lord, we can do all things through Christ who strengthens us. Philippians 4:13. Ang sabi ng Proverbs 3, verse 5 to 8, no? Trust the Lord completely and don't depend on your own knowledge. With every step you take, think about what He wants, and He will help you do the right way. Don't trust in your own wisdom, but fear and respect the Lord and stay away from evil. If you do this, it will be like a refreshing drink and a medicine for your body. No, yung kompletong pagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga, illustration po na, team building po kami, no? Ang illustration po nung pagtitiwala, yung nakatalikod ka, tapos may mga tao dyan sa likod mo na sasalo sa'yo, pero hindi mo nakikita, magpapatihulog ka na lang without knowing kung sasaluhin ka ba talaga. Pero ganoon pong pagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo natin alam kung saan tayo dinadala ng Panginoon, hindi mo natin nakikita ang dulo ng lahat ng pinalalakaran sa atin ng Diyos. Pero doon nagtitiwala tayo sa Panginoon, susunod at susunod po tayo. Amen po ba? Palapakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. And lastly, a heart that fired up for God is the heart that God ignites. Amen po ba? When we say ignites, no, pinag-aalab ng Panginoon yung passion. Sabi nga, when we say passion, other term po is enthusiasm. When we say enthusiasm, andun po yung kasiglaan, andun po yung kaliksihan, andun po yung kagalakan. Enthusiasm is derived from the Greek root entheos, which means inspired by God. Passion means boundless inspiration by God. It is in our hearts we hold our deepest desires and passion, no? Sabi nga, passion means boundless inspiration by God. Boundless. When we say boundless, no? Hindi yung fire mo, yung desire mo, yung enthusiasm mo na gawin ang isang bagay, dahil yan ang nagmumula sa Panginoon at para sa Diyos yan. Ang paglilingkod halimbawa, amen po ba? Dahil yan ay para sa Panginoon, no? Hindi ka malilimitahan ng anumang pagsubok, hindi ka malilimitahan ng anumang mga ginagawa ng kaaway na hadlang para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Because you have that boundless inspiration by God. No? Sabi nga, boundless. Kasi ang tao, pag ginagawa ng bagay, no? Pag, halimbawa, bilang magulang, ang sipag, nung inspire kang gawin lahat para sa anak mo kasi natutuwa ka sa anak mo na ang sipag mag-aaral ng anak ko. Paano pag tamad na mag-aral? Paano pag sinisira na yung buhay? Ganun ka pa rin ba magiging inspired gawin ang lahat para sa anak mo? But when we say boundless, no, regardless of the situation na merong hadlang or what, dahil mahal mo ang Panginoon, dahil mahal mo ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga, katulad ng pagtotoo ni Papa, no, nung kami po nagsimula sa paglilingkod sa Panginoon, grabe po yung mga hadlang na ginagawa ng kaaway para pahintuin kami. Andiyan po yung I have my brother na for 12 years, may psychological problem, na tagang kahihiyan, kalungkutan po ang nalagay sa puso namin. Even, ang dami trials and testing. Andiyan yung magkasakit lahat, no, pero kumbaga, you have all the reason para magsabing paalam na po sa paglilingkod kasi ganito po yung buhay namin eh. Kahit ako personally, may ganung sitwasyon. Paalam na po sa paglilingkod. Pero salamat sa Panginoon kasi yung mga bagay na yon ginamit lang po ng Diyos bilang baga, bilang apoy para po mag-alab sa pagsunod sa Panginoon. Sabi nga, when you have passion, you have that boundless inspiration. Ang pag sinabing boundless, no, hindi ka malilitahan ng anumang hadlang. Pag alam mo, ang negosyo yan ay nilagay ng Lord sa puso mo para pagyamanin ka, para ikaw ay maging pagpapala. Maybe on the first attempt na lugi, pero andyan pa rin yung sabi ng Lord na sige, tuloy mo ng anak. Hindi ka makahadlangan ng anumang discouragement. Amen po ba? And that is, kumaga ang Diyos po, no, pag ang puso po natin nag-aalab sa Panginoon, at binantayan po natin yung alab na yan,
Nakakatuwa kasi talagang sinasabayan din ng Diyos at sasabayan din po natin ng Diyos sa pagkilos po sa ating mga buhay. Ang sabi po ng John 2:17, His disciple remembered that it is written, passion for your house consume me. Even po si Jeremiah said in Jeremiah 20 verse 9, I've got to tell somebody there is something inside of me that is so fired up, I have to do something with it, no? Si Jeremiah, knowing na sinasabi nga pong the crying prophet, na siya po ay nabuhay sa panahon ng Israelite po ay namumuhay sa karumihan, namumuhay sa pagsuway sa Panginoon. Pero dahil doon po yung kanyang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kanyang kalahing Israelite, no? Sabi niya, no, I've got to tell somebody, kung ano man po yung nire-reveal sa kanya ng Lord, ano man po yung pinapasabi sa kanya ng Panginoon, sinasabi niya po regardless na ano man po yung risk, ano man po yung, kumbaga, maaaring pangit na mangyari po sa kanyang buhay. Yung mga disipulo po, no, sabi nga, passion for your house consume me. Na yung pagsamba, yung pagkilala po sa Panginoon talagang kinukonsume, ibig sabihin completely, ang kanilang pong pagkatao ay sinasako po nung passion na yun, ng enthusiasm na yun. Amen po ba? Napakasarap pong maranasan ng isang puso po na laging humaalab sa Panginoon kumpara sa isang puso pong nanlalamig. Definitely, napakalayo po ng diferensya. Kasi pag malamig ang puso mo sa Panginoon, wala kang pakialam sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos at wala kang pakialam sa pangarap ng Diyos sa puso mo. Pero pag ang puso po natin ay nagmamahal po sa Panginoon, nag-aalab sa Panginoon, definitely, kung ano man po yung concern ng Lord, concern din po natin. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit po sa mga kaluluwang mahihirapan, mapapahamak, ganun din po ang puso po natin mananampalataya. And all of us, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, napakahalaga po na mapanatili po natin yung puso po na nag-aalab sa Panginoon. But nevertheless, ang buhay Kristiyano po, lagi po tayong nasa season po ng mga iba-ibang kapanahunan. Hindi po tayo lagi maalab sa Panginoon. But the good thing is, sinasabi po dito, no, there's what we call rekindling passion. Just as a fire can dwindle if it's not tended, your passion can dwindle too if it's not tended. Without passion, you cut off vitality to your heart, your spirit, in your life, no? Sabi nga kung paano ang fire daw po, pag hindi mo siya binantayang mag-alab, ay mamunti-unting mamamatay. Ganun din po yung ating passion, no? Yung ating alab, yung ating pong, yung sigla po natin sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos, sa buhay mananampalataya, pwede rin pong mamatay. Sabi nga, without passion, you cut off vitality to your heart, your spirit, in your life. Pag wala na pong sigla ang lahat ng ating ginagawa, ibig sabihin po, no, may diferensya na po ang ating puso, may diferensya na po ang ating espiritu, and eventually, ang buhay po natin ay magkakaroon na po ng diferensya. And as we end, sabi mo dyan, nothing great in the world has ever been accomplished without passion. Sabi mo ni George Wilhelm Penrose, no, na wala pong dakilang bagay sa mundo ang nagawa nang wala akong kasiglahan, wala akong passion, wala akong deep interest na gawin po ang bagay na yan. So ganun po kahalaga ang passion, ang alab po sa buhay po nating lahat. May it pertain sa ating relasyon sa Diyos, sa mga pinapagawa po ng Diyos sa ating mga tungkulin sa mundong ito. Pag wala na po yung alab, wala ka nang gawin ng lahat ng bagay. Hindi mo nakita yung work na ginagawa mo. Pero pag andyan po yung passion, yung alab, no, kahit mahirap, nakikita mo na agad yung finish line, kung ano yung magiging ending, bagamat nagsisimula ka pa lang. Kasi excited kang gawin, andun yung alab na pinapagawa ng Diyos. Sabi nga, we are driven with passion that is started by a fire. Passion is an inward part of your outward desires. Whatever fires you up to become your passion, and whatever is your passion, that determines your desire. Get fired up, no? Kung ano rin po yung mga ninanais mo natin, ang dahilan po niyan ay dahil po dun sa mga pag-aalab po ng mga bagay na gusto mo natin gawin. At pag wala na po yung mga desire ng puso mo natin, mawawala na rin po yung alab na gawin ang mga bagay na yan. So sabi nga, no, whatever your passion that determines your desire. Kung ano man yung mga bagay na bibigay mo sa atin ng kasiglahan, sabi nga, kanino ka bumabangon sa araw-araw? Para kayo ginagawa ang mga bagay na yan.
pag wala na raw po yung ganong interest, no, ganong kalagayan ng ating buhay, mawawala na rin po yung desire natin na gawin ang mga bagay na yun. Kaya sabi po, no, get fired up. Pakisabi sa yung katabi, get fired up. Get fired up. Amen po ba? Na, ano man ho ang kalagayan ng ating puso ngayon kung tayo man po ay nasa maapoy na kalagayan, congratulations po. Pero manatili, hindi lang po manatili, kundi pag-alabin pa po natin. Remember that we are in the last days of the last day, may call on the worship team, no? At napakahalaga ho na tayong mananampalataya. Matagpuan po ng Diyos na sabi nga no, ng Luke 12:35, sabi po doon, be dressed ready for service and keep your lamps burning. Wala pong ibang gagamitin ng Diyos sa mundong ito in this very last days para gawin po ang pinapagawa po ng Diyos. To reach out for those lost soul, no? To reach out po para po sa mga taong naliligaw po na landas kundi ikaw at ako. And then po may first timer po ba tayo? Kung wala po tayong lahat, we are privileged na ang mga bagay na ito ay itinuturo po sa atin ng Diyos. Kasi ang plano po ng Diyos sa ating mga buhay, why God does want us to have a heart that is fired up for Him. Kasi may plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi nais ng Diyos na manatili lang mo tayong takapagkinig. Hindi mo nais ng Diyos na manatili mo tayong taga-upo sa iglesyang to. Ang nais ng Diyos, sabi mo ng Ephesians 2:10, we are called to be God's workmanship. Amen po ba? At ang nais gamitin ng Diyos, ang mga puso na gaawapoy para sa Kanya. And as we all rise this morning sa ating pagtayo at sa pag-awit po ng awit na to, ang aking pong panalangin sa ating lahat, ano man ang kalagayan ng ating puso, no, kung sa sarili mo, para bang ang buhay Kristiyano mo, para napipilitan ka na lang pumunta rito kasi kailangan sabi ng amo ko ay kailangan, sabi ng kaibigan ko, ay kailangan, sabi ng magulang ko. Ang ating personal relationship sa Lord, kaya tinawag na personal because it is us, between God and us. Amen po ba? No? Kaya mo dapat, hayaan mo natin tayong lahat, alagaan, pag-apunin mo natin yung ating mga personal na relasyon sa Diyos. Kasi ikaw at ako, mayroong magandang plano ang Diyos. Ikaw at ako, nais gamitin po ng Diyos. Tayo po lumawit sa Panginoon. And I can't
Yes, this is our cry, Lord. Yes, feel your people right now with their fire, with a passion to do your will, Lord. Fire that burn every sin, every unrighteousness, every wickedness in our lives, oh God. And let your fire of righteousness, fire of holiness, fire of compassion, the Lord, for the perishing soul, fire of passion, Lord, to do your will, Lord. Let it consume us this morning, consume our whole body, our mind, our spirit, oh God, in His name. As you empower your people, oh Lord. Hallelujah. This is our prayer, Lord, that your refiner's fire, oh Lord, will consume us, will consume us, will consume us. Salamat sa paglilinis ng iyong apoy sa aming buhay at pagbuhos ng iyong apoy ng pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa pagsunod sa iyong kalooban, pagmamahal sa mga kaluluwang di pa nakilala sa iyo, Diyos, pagmamahal sa aming mga kapwa, God. Let our heart always be on fire to love you more, more, and more. Let our heart be always on fire to serve you more and more, O God. Let our heart be on fire to obey you, Lord, more and more. And let our heart be on fire to do your will sa buhay po namin until your second coming. Salamat to Diyos, and as we, Lord, surrender our lives to you, as we choose to obey you, thank you, Lord,